Praise the Lord. Lahat po ng excited at ready para na patuloy na magpuri ngayong araw na ito sa Panginoon. Lahat po tayo pumalakpak para sa ating Panginoon ngayon. Praise the Lord. So, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa, sa ating pag-aawitan, sa ating pagkakaloob, sa ating pakikinig ng kanyang banal na salita, and even sa ating pagkakaroon ng fellowship ngayong araw na ito. Continue to be blessed and be a blessing to others ngayong araw na ito, at naniniwala po ko that God has stored something special for us today. Dahil po tayo po ay pakakainin ng Panginoon muli ng kanyang banal at makapangyarihang salita. The Bible said in Matthew 4:4 that man should not live on bread alone. Hindi tayo mabubuhay at hindi dapat tayo mabuhay lamang sa mga bagay na pagkain ng ating katawan, but in every word that comes from the mouth of God. Yun ang buhay ng isang tao, ang salita ng ating Panginoon. So napaka-importante po ng salita ng Diyos para tayo ay mabuhay at tayo ay maging healthy na mga tao at mga mananampalataya. So today, hayaan niyo po na tayo po ay magsalo-salo sa pangalawa nating installment ngayong araw na ito sa ating brand new series entitled Dark Nights, When God Seems Silent, dealing with grief, doubt, and unanswered prayer. So, alam niyo po ba that one of the hardest experiences in Christian life is not suffering? Ulitin ko po. Isa po sa pinaka-hardest na experience sa Christian life ay hindi po yung kahirapan. Hindi yung mere na suffering lamang. O suffering, simpleng suffering lamang na pinagdadaanan natin. But rather, it is a suffering without explanation. Yun ang matindi, no? Yung nagsesuffer ka, yung sinaktan ka pero hindi pinapaliwanag kung bakit ka sinaktan, bakit ka iniwan, bakit ganito ginawa sa'yo, o bakit nagsawa sa'yo, o bakit ganito yung ginawa sa'yo. Kasi napaka sakit nung bakit na yon na walang katugunan. Isa iyon sa pinakamasakit na nangyayari, lalo na kapag may hindi umiimik. Kailan daw ako mas galit? Hindi ako mas galit pag sumisigaw ako, mas galit ako pag di na ako umimik. Alam niyo po ba, gano'n ang minsan ng isang tao, nasasaktan siya kapag may mga bagay na kung saan tila baga parang walang explanation yung mga bagay-bagay sa kanya. It is praying but hearing silence. Yung nananalangin ka pero parang walang pangungusap ang Panginoon sa'yo. It is waiting but seeing no movement. Tinatry mo naman yung patience, tinatry mo naman yung paghihintay, pero parang walang movement dun sa pangyayari. It is trusting, but feeling no comfort. Nagtitiwala ka naman sa Panginoon, umaasa ka naman sa Panginoon na magkaroon ng comfort yung pain na nararanasan mo, pero bakit parang nasasaktan pa rin ako? That's why many believers ang nag-a-assume na kapag madilim ang buhay ko, iniwan na ako ng Diyos. Many people, even many believers na nag-a-assume na kapag madilim yung kanilang buhay, yung pinagdaraanan nila, ang conclusion agad, iniwan na ako ng Diyos. But, sabi nga po natin, but, sinabi po ni Isaiah, may binanggit po dito si Isaiah sa pag-uusapan natin ngayon na napaka-surprising. Alam niyo po, dito sa pag-uusapan natin ngayon, napaka-surprising ang binanggit ni Isaiah. That there are people who fear the Lord. Yung totoong may takot sa Diyos. Mga taong nag-o-obey sa voice ni Lord, yet walk in darkness. Biruin mo yun, napaka-obedient, lumalakad sa kalooban ng Panginoon, nakikinig kay Lord, ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon, pero lumalakad sa kadiliman, madilim na parte ng kanyang buhay. Kaya nga napakagandang tanong na sasagutin sa atin ngayong araw na ito. Paano tayo makakalakad sa pinakamadilim na season ng buhay natin nang hindi tayo nawawala sa tamang landas? Paano ba ako daraan sa pinakamadilim na season ng buhay ko, but still hindi ako nawawala sa landas?
Paano ko dadaan dito sa season na ito ng darkness, pero hindi ako nawawala sa hulog? Paano? I want you to open your Bible with me in Isaiah chapter 50, verses 10 hanggang 11. Isaiah chapter 50, verses 10 hanggang 11. By the way, pag-pray nyo po, napakaganda ng mga susunod natin topic dito. I've given a chance, loloobin ng Panginoon, pag-aralan natin yung kay Esther next week at pag-aralan naman natin yung lamentation doon sa ending natin. Pag-uusapan natin, napakaganda habang pinagbubulay-bulayan ko yon kaninang umaga. Pag-gising ko at natapos ko na hanggang doon sa fourth na topic natin, talagang, alam niyo po, napakaganda ng pagkakadugtong-dugtong na itong pag-uusapan natin ngayon. But tingnan natin ito, Isaiah chapter 50, verses 10 hanggang 11. Who among you who fears the Lord and obeys His servant? Tingnan niyo po ulit. Who among you who fears the Lord and obeys His servant? If you are walking in darkness without a ray of light, trust in the Lord and rely on your God. But, verse 11, watch out, you who live in your own light and warm yourselves by your own fires. Grabe. Tignan niyo po ulit ito. But watch out, you who live in your own light and warm yourselves by your own fires. Biruin mo, sariling apoy. This is the reward you will receive from me. Sabi ni Lord, you will soon fall down in great torment. So the darkness here, yung binanggit sa verse 10, is not always the result of sin. Nakatulad ng binanggit natin kanina. Sa Isaiah chapter 50, may isang nakakagulat na katotohanan. Nakakagulat na katotohanan kasi may mga taong may fear of the Lord, sumusunod sa kanyang tinig, pero dumaraan pa rin sa kadiliman. Ibig sabihin, listen to this very carefully, people of God. Hindi lahat ng darkness ay bunga ng disobedience. Hindi lahat ng darkness ay bunga ng kasalanan. Hindi lahat ng taong dumadaan sa darkness ng kanilang buhay ay masasamang tao. Minsan, ang darkness ay classroom ng Diyos para palalimin ang ating pananampalataya. Kaya sinabi ni John of the Cross, the dark night of the soul is God's way of emptying us of ourselves so He can fill us with Himself. Again, how can we walk through life's darkest nights without losing our way? Ito yung dumadaan tayo sa pinakamadidilim na season ng buhay natin nang hindi tayo naliligaw ng landas. Sasagutin ito ni Isaiah sa pamamagitan ng tatlong malinaw na prinsipyo. Lahat po ng excited na matuto, mabago at mapagpala ngayong araw na ito sa salita ng ating Panginoon, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. How can we walk through life's darkest nights without losing our way? Tatlong malilinaw na prinsipyo. Ang ganda nito. Verse 10a, fear God. Sabihin nga po natin, fear God. Napaka-importante ng takot sa Diyos. Tignan niyo ulit ito. Tignan mo ulit. Dadaan sa darkness, di ba? Pag dumaan ka sa darkness, dapat may takot ka. Saan? Sa multo? Hindi. Takot sa Diyos. Tignan niyo po maigi. Verse 10. Who among you who fears the Lord? Sabi ni Isaiah. And obeys His voice. And obeys the voice of His servant. Sino sa inyo may takot sa Diyos at sumusunod sa boses sa pangangaral ng lingkod ng Panginoon? So, ibig sabihin may takot sa Diyos, sumusunod. Sabi niya dito, therefore,
Napaka-importante if you want to walk through life darkness, sa mga madidilim na parte at sitwasyon ng buhay natin para huwag kang mawala sa hulog at huwag kang maligaw ng landas, importante pag dumadaan ka sa madilim na parte ng buhay mo, dapat may takot ka sa Diyos. Why? Alam niyo po ba yung word na fear dito in Hebrew is reverential awe. Ganda nga ng Hebrew dito, yari eh. Fear. Pero ang ibig sabihin nito ay reverential awe. Hindi mo ginagawa ang isang bagay dahil takot ka sa Diyos in a way na kasi papatay niya ako, parurusahan niya ako. Hindi ganito yung fear of the Lord. Yes, may parang ganon. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin nito, reverential awe. Hindi mo ginagawa yan kasi sinasamba mo at minamahal mo si Lord. Iba yung taong natatakot ka sa asawa mo kasi baka sabunutan ka niya pag gumawa ka ng hindi maganda. O kaya gulpihin ka niya. Pag gumawa ka ng hindi maganda. Pero yung hindi ka gumagawa ng maganda, pero kaya ka umiiwas sa paggawa ng hindi maganda kasi mahal mo siya, magkaiba yun. Yun ang ibig sabihin dito ng reverential awe. Hindi siya gumagawa ng hindi maganda kasi mahal mo siya. Kasi nire-respeto mo yung Diyos. Ito yung tunay na fear of the Lord. Covenant loyalty, worshipful obedience. Hindi po ito simpleng takot na parang natatakot ka sa multo. Ito ay nangangahulugang reverential o malalim na paggalang. Covenant loyalty, pusong handang sumunod sa Diyos. Mapapansin po natin ang tatlong inilalarawan ni Isaiah dito. Ibig sabihin, may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, pero dumadaan pa rin sa kadiliman. Yung walk dito ng binanggit ay yung Hebrew word, it pictures a continual lifestyle. If you are walking in the darkness, sabi dito. Sino daw yon? Yung mga may fear of the Lord, sa kataong sumusunod, yung sa ipinapangaral ng servant ng ating Panginoon. So obedient ito. May fear of the Lord ito. Kaya lang, they walk in darkness. Ibig sabihin nito, continual lifestyle. Ibig sabihin nun, ang salita pong ito na walk dito ay tumutukoy sa tuloy-tuloy na pamumuhay. Ibig sabihin, hindi ito pansamantalang problema na pinagdadaanan nitong mga may takot sa Diyos na ito, nitong mga mananampalatayang ito. Hindi pansamantalang problema siya. Yung word na darkness dito ay season of confusion. Sa Hebrew, grief, uncertainty, divine silence. Therefore, ang salitang darkness dito ay season na parang tahimik ang Diyos. Hindi porket darkness sa Bible, laging kasalanan, laging wickedness. Meron palang dark season ang isang tao, ang isang mananampalataya na feeling niya parang may mga unanswered prayers, napaka-silent ng Panginoon sa kanyang buhay, tulad ng mga pinag-aralan natin noong nakaraan. So this teaches us an important truth. Listen to this. Ito ay napaka-importanteng katotohanan dito sa passage na ito. Ano yon? Hindi lahat ng dark season ay punishment. Huwag mo laging iisipin na kapag ikaw ay kinakapos kasi gumawa ka ng kasalanan. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagsubok kasi disobedient ka, hindi lahat ng dark seasons ay punishment. Sometimes, it is divine preparation. Job feared God. Joseph feared God. David feared God. Jesus himself entered darkness at Calvary. So darkness does not always indicate God's absence. Sometimes it reveals His hidden work. May malalim na ginagawa ang Panginoon. Ang kadiliman ay hindi laging tanda na iniwan ka ng Diyos. Minsan, ito ay lugar kung saan ka pinakamasidhing tinitrain ng ating Panginoon. Ito rin yung season na kung saan pinakamatindi palang kumikilo si Lord. That's why Oswald Chambers wrote, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading.
Faith never knows where it is being led. Kapag may pananampalataya ang isang tao, hindi ibig sabihin na may pananampalataya ka, alam mo lagi yung pinagdaraanan mo sa buhay. Hindi ganun ang faith. Ang faith kasi, although alam niya, kahit na hindi niya alam, yung pinagdadaanan niya o ano yung lugar, yung sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, mahal niya at alam niya kung sino ang kasama niya habang siya'y dumadaan doon. Kasi magkaiba siya eh. Hindi lahat ng season ng buhay natin, exactly alam natin yung pinagdaraanan natin. Bakit ganito? Saan ba ako dumadaan? Saan ako nagkulang dito? Minsan may mga question mark sa buhay natin. But ang hindi lang question mark sa tao may pananampalataya, mahal niya yung kasama niya sa kanyang pinagdaraanan. Walang iba kundi ang Panginoon. Take note, the fear of God keeps us steady when emotions become unstable. Again, the fear of God keeps us steady when emotions become unstable. So kapag nagiging unstable yung sitwasyon natin dahil dito sa dark season ng buhay na ito, para wag kang mawalas ng landas, importante ang fear of the Lord. When life grows darker, fear God more, not less. Eto matindi po Giling po kayo may dito. Kapag dumidilim at mas dumidilim ang buhay mo, mas tindihan mo lalo ang takot sa Diyos. Ang tao kapag dumidilim dumadaan sa pinakamatinding madilim na parte ng buhay nila kung sino-sino ang kinatatakutan. Ang ganda nito. Ang problema, dumadaan ka na nga sa madilim na parte ng buhay mo kung kani-kanino ka pa natatakot. Pero importante pala dito, takot sa Diyos. Continue to obey. It means continue to obey. Continue to worship God. Continue to praise God. Continue serving. Continue praying. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord? In Proverbs chapter 8 verse 13, ang ibig sabihin nun, to fear God is to hate evil. Ang tunay na takot sa Diyos ay hini-hate mo yung evil. Ibig sabihin, patuloy kang susunod, patuloy ka pa rin sasamba, patuloy ka pa rin mananalangin, magbabasa ng kanyang salita. Tandaan natin, hindi nababago ang utos ng Diyos kahit nababago ang sitwasyon natin. Your circumstances may become confusing, but God commands remain clear. Therefore, obedience is never suspended because circumstances become difficult. Hindi sinususpend ni Lord ang kanyang salita. Hindi, burahin na muna natin tong salita ko. Hindi, wag ka na munang umatid, okay na yan kapag nahirapan ka. Wag ka na magbigay kapag kinakapos ka. Wag ka na manalangin pag tinatamad ka. Kasi pagod na pagod ka, wag ka na manalangin. Hindi ganoon sa Bible. Nananatiling matatag. Pundasyon ng salita ng Panginoon, even from the past. Hindi siya nababago. Para siyang lighthouse na hindi mo pwedeng banggain yan kahit na worship ka. Ang lighthouse, nagga-guide sa'yo yan, hindi siya magbabago. Ganun din sa word ni Lord. So kinakailangan pa rin ng fear of the Lord, kinakailangan pa rin ng obedience. Ang obedience ay hindi dapat nakadepende kasi sa feelings natin. Remember that the safest person in the dark place is the one who fears God. Ulitin ko. The safest person in the darkest place is the one who fears God. Panalo ang taong may takot sa Diyos sa panahon na nakakatakot ang kanyang sitwasyon. Kapag may nakakatakot na sitwasyon ng buhay mo, natatakot ka, ano mangyayari sa akin bukas, may budget pa ba ako, kumusta ang pamilya ko, kumusta ang future ko, kapag may mga ganyan ka na sa buhay, tindihan mo lalo ang fear of the Lord. Yun kasi ang magpapatatag sa iyo. Tandaan, ang taong may takot sa Diyos, mas lalong tumatapang humarap sa pagsubok ng buhay. Kasi kapag may takot ka na sa Diyos, alam mo, kaya kang samahan ng Panginoon. At kapag may takot ka sa Diyos, wala ka nang dapat pang katakutan at wala ka nang iba pang dapat katakutan. Kahit pagsubok, alam mo kasi kayang-kaya ng ating Panginoon. Come on. Bakit ako matatakot dito? May takot na ako kay Lord. Maniwala ka, declare mo yon. Bakit ako matatakot dito sa pangyayaring to ng buhay ko? May fear of the Lord na ako. Nakuha po natin siya. So paano tayo makakalakad sa pinakamadilim na season ng buhay natin nang hindi tayo nawawala sa tamang landas? Takot sa Diyos.
Kaya maraming mga tao, mas takot pa sa multo kaysa takot sa Diyos eh. Mas takot pa sa masamang spirito kaysa takot sa Diyos eh. Kaya aalipinin tayo ng kalaban. Aalipin tayo ng demonyo. Aalipitin tayo ng kalaban, ng kaaway. Hanggat takot tayo sa kanila. Pero kapag kay Lord ka may takot, maniwala ka, sila ang matatakot sa'yo. Nakuha po natin siya. Kaya itong umpisang ito, napaka-importante. Again, ang taong may takot sa Diyos, mas lalong tumatapang yan. Mas lalong tumatapang na humarap sa mga pagsubok ng buhay. Kaysa matakot ka, di ba kapag madilim minsan, natatakot ka. Lalo na kapag mga immature pa ang isang tao, natural yan. Kagabi po, kanina, medyo maaga-aga kami nagising. Paggising ko, pinatay ko naman yung ilaw kagabi. Pagpatay ko ng paggising ko, bukas yung ilaw. Doon sa labas namin, doon sa sala, saka doon sa isang room kay Jazz, pero wala pa pong laman yun. Sabi kong ganun, sino nagbukas? Yung pala si JC binuksan, kasi nasira yung lamp niya doon sa loob. Siyempre, mga bata pa, natatakot pa. So na-realize ko, pang pinagbubulay-bulayan ko to, ganun pala yung immaturity. Kasi bata pa nga, o kaya immature pa. Natural talaga nangyayari yun kapag immature ang isang tao. Kapag madilim, natatakot siya. Nakuha po natin, pero malalaman mo nag-grow ka na. Kapag dumadaan ka sa madilim na parte ng buhay mo, hindi ka na natatakot doon. Why? Kasi may takot ka na kay Lord. Nakuha po natin siya. Kapag dumadaan sa mga sitwasyon na nakukonfuse ka, sa panahon na hindi mo alam ang gagawin mo, kasi dyan ka babakbakan, dyan ka dudurugin ng kalaban eh. Napansin mo, mas takot ka sa kalaban, mas lalo kang dinudurog, mas lalo kang itutulak sa bangin ng kalaban. Why? Sabi ng isang napakasikat na general sa China, sabi niyang ganon, instill fear in the heart of your enemy and you already won half of the battle. Kapag na-instillan ka ng takot ng kalaban, na panalo niya na kalahati ng laban, wala pa siyang ginagawa sa'yo. Hindi tinaniman ka lang ng fear. Paano kung fear of the Lord ang meron ka? Siya naman ngayon ang matatakot sa'yo. Nakuha po natin, sabihin nga ulit natin, fear God. Kasi pag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin may takot sa Diyos, kahit nahirapan ka, nananalangin ka, sumusunod ka pa rin eh. Nagwo-worship ka pa rin, ginagawa mo pa rin yung dapat. Yun ang ibig sabihin ng tunay na fear of the Lord. Now, the fear of God keeps us moving. Kapag may fear of the Lord ka na, kahit madilim yung sitwasyon ng buhay mo, tinutuloy mo siya. But what we do when we cannot see the next step? Ito maganda ngayon. Sige, tutuloy akong kumilos. Pero ano ang gagawin ko? Handa naman akong kumilos. Pero hindi ko nakikita kung ano susunod na step ko. Sinagot ito ni Isaiah sa verse 10b. Paano tayo magpapatuloy sa pinakamadidilim na season ng buhay natin na hindi tayo nawawala sa tamang landas? Number 2, faith in God. Sabihin niya po natin, faith in God. Importante yung fear of the Lord. At pangalawa, kapag may fear of the Lord ka, ulitin ko, anong ginagawa ng tao may fear of the Lord? Tumutuloy. Kahit para nakakatakot yung buhay niya kasi mas may takot siya kay Lord kaysa sa iba, kaysa sa kalaban. Nakuha po natin siya. So magmo-move ngayon siya. Kaya lang, sa movement ko, hindi ko alam, saan ako dadaan dito? Willing naman akong kumilos. Willing naman akong lumakad. Kaya lang, hindi ko alam, ano next step? Faith in God ang kailangan mo. Faith in God. Tingnan po natin ito. Let him who walks in darkness and has no light. Tingnan niyo po. Yung may fear of the Lord, yung obedient, let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely on his God. So dalawang pinakamagandang salita po, ang ginamit ni Isaiah dito, napakagandang mga verbs ang ginamit niya dito. Number 1 is the word trust. Yung word na trust po,
in Hebrew, it means to lean. Ito maganda. Ang ibig sabihin pala na may tiwala kay Lord. Ibig sabihin, to lean your whole weight upon someone. Hindi ko naman ipapagawa po sa inyo yan. Pero sumandal ka ng sumandal, yung buong-buong sandal sa isang tao, parang ganun siya. So literal itong nangangahulugang ibigay mo ang buong bigat ng buhay mo. Ayun ang ibig sabihin dito ng trust, di ba? Trust in the name of the Lord. Ibigay mo ng buong bigat ang buhay mo kay Lord. So parang pag-upo sa isang matibay na upuan. Alam niyo po ba, ngayon sa inuupuan niyo po, paano kayo umupo? Di ba parang nasa bahay lang? Hindi yung, naku, malaglag dito, naku, mahina to. Hindi, binigay mo yung buong bigat mo sa upuan. Ganyan ang ibig sabihin ng trust. Habang nakaupo ka, hindi ka nangangamba. Naku, babagsak tong upuan ko, mahina tong upuan ko. Hindi mo ginawa yan sa upuan eh. Kasi alam mo, matibay yung upuan yan. Ayan ang ibig ng sabihin ng trust, to lean your whole weight upon someone. Hindi mo muna sinusubukan kung kakayanin ka ng upuan na yan. Buo ang tiwala mo sa ikinauupuan mo. Yan ang tunay na faith. Pagkatapos sinabi ni Isaiah dito, tingnan niyo po maigi, trust, hindi lang yun eh, in the name of the Lord. Yung in the name of the Lord, in Hebrew mindset, yung God's name kasi represents His revealed character. Pag sinabing in the name of the Lord, parang ganito pag sinabi mong in Jesus' name, hindi yan formula. Jesus' name, in Jesus' name. Kaya may mga tao lalong naaalina ng masamang spirito, hindi niya namang alam ano ibig sabihin na in Jesus' name. Akala niya magic. Hindi pang magic yan. Pag sinabing name, it represents revealed character. Ibig sabihin, kilala mo yung faithfulness ng Diyos. Alam mo, karakter ng Diyos ang pagiging faithful, karakter niya ang pagiging holy, karakter niya ang pagiging good, karakter niya ang pagiging mapagmahal. So ibig sabihin, pwedeng mabago ang circumstances, pero hindi karakter ng Diyos. Pwedeng magdilim ang paligid niya, pero sinabi dito, trust in the name of the Lord. Pwedeng maging mabago ang sitwasyon ko, pero yung karakter ng Diyos, hindi mababago. Pwede akong magkasakit, pero hindi mababago na si Lord ay Jehovah Rapha. Pwede akong magkulang, pero hindi nagbabago na ang Diyos natin ay Jehovah Jireh. Pwedeng malito ako, pwedeng mahirapan ako, pero nananatiling matalino ang ating Panginoon. Pwedeng maging mabigat ang sitwasyon ko, pero still, God is still in control. Naniniwala tayo, magbago na ang lahat. Si Lord hindi pa rin magbabago. Amen po ba? Come on. That's faith in God. That's faith in the name of the Lord. Ganyan ang ibig sabihin, hindi nababago yung karakter ng ating Panginoon. Hindi kailanman ito nagbabago. Therefore, you cannot trace God's sense always. Hindi natin laging matitrace yung hand ng Panginoon, but you can trust God's heart. Lord, ano ba next step? Asan yung kamay mo dito, Lord? Pero maganda rin, tinitignan mo yung kilos ng Panginoon. Pero may sitwasyon talaga na, hindi ko makita, Lord. Eto, when you cannot trace God's hand, trust God's heart. Alam mo na yung karakter ng Panginoon, pangako niya na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. At sinabi ng Panginoon, I will be with you always, even to the end of the age. Hindi nababago yung karakter ng yon. At yung isa pang word na ginamit niya dito, di ba? Trust in the name of the Lord your God. At may ginamit pa siyang isa dito. Yung word na rely. Sabi nga po natin, rely. Tingnan po maigi. Alam niyo po ba yung word na rely? Di ba sinabi niya dito, and rely on His God. Kanina, trust in the name of the Lord and rely on His God. Yung word na rely, ang ibig sabihin po ay sumandal, umasa, suportahan ang sarili sa iba. Pagkatapos sinabi ni Isaiah na trust in the name of the Lord, sinabi niya man niya
na rely on His God. Alam niyo po yung word na God na ginamit dito sa Hebrew ay yung same word na ginamit dun sa Genesis 1:1. In the beginning, God. Di ba? Singular pero plural. Kaya dun madalas na ginagamit yung sa Trinity. Di ba? Kaya pagtapos nun ng, yung Hebrew word na ginamit dun is Elohim. God lang, hindi siya gods. Pero plural yung usage niya. Kaya yung mga susunod na sinabi doon, let us make man in our image. Hindi naman angel yun, hindi naman manlilikha mga anghel. Nakuha natin, hindi naman sila creator, created din lang sila ng ating Panginoon. So same na ginamit dito, rely on His Elohim. Ang ibig sabihin din ng Elohim ay Supreme God, Mighty God. Ngayon, paano ka guguho o mabubuwal? Nakasandal ka pala sa mighty God. That's faith in God. Nung umupo kanina, hindi mo sinukat yung upuan mo. Matibay ba to? Kumusta pundasyon nito? Ano sukat ng bakal nito? Di 2 ba to? Di 3 ba to? Hindi mo ginanyan eh. Sana ganyan din kay Lord. Dahil kilala mo siya. Kahit mabigat ang sitwasyon mo, alam mo kayang buhatin ng Panginoon. Why? Nabuhat niya nga mundo eh. Nabuhat niya nga universe. Nabuhat niya nga yung mga bundok. Nabuhat nga niya ang mga araw. Nabuhat niya nga ang iba't ibang planeta. Di kaya niya rin buhatin at kaya niyang pagtagumpayan yung mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. Kapag may pananampalataya ka, alam mong kaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on, praise the Lord! Faith in God. Paano tayo guguho? May Elohim tayo. May Supreme God tayo. Yes, may Diyos ng mundong ito. May mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang mga lugar, ginagamit ng kalaban, pero meron tayong Supreme God. At meron tayong Mighty God. Na ano't ano man ang mangyari, maging madilim man ang sitwasyon ko, malakas pa rin ang aking Panginoon. That's why sinabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Bakit ako matatakot? Kahit na sa unknown na future ko, yes, hindi ko alam ang bukas, pero hawak ni Lord ang bukas. Sinabi po ni Charles Spurgeon, God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. Yung kakamali yan. Ang aking Panginoon, alam niya ang ginagawa niya. Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang maniwala na alam niya ang ginagawa niya? Faith is not believing that God will do what I want. Ulitin ko po. Faith is not believing that God will do what I want. Hindi yung pananampalataya. Pagiging arrogante yon, pagiging ignorante. Kapag may pananampalataya ang isang tao, hindi ibig sabihin na naniniwala siya na gagawin lagi ng Diyos yung gusto niya o yung gusto ko. Hindi yun ang faith. Ang faith po, hindi ito paniniwalang gagawin ng Diyos lahat ng gusto ko. Faith is believing God will do what is right. Yun ang pananampalataya na gagawin ng Panginoon kung ano ang tama. So when answers don't come, magtiwala ka lagi sa karakter ng Diyos. Di mo alam, next step, ano mangyayari dito? Pero maniniwala ka, God is my Emmanuel. He's with me. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Siya ay mapagmahal. Yes, He's faithful. He's just ng aking Panginoon. Gagawin niya pa rin kung ano ang nararapat para sa akin. So magtiwala sa karakter ng Diyos, huwag sa emotions, huwag sa fears, huwag sa opinion ng social media lamang. Sumandal ka ng buo sa Diyos. Lean your entire life upon Him. Why? Maaaring hindi mo maintindihan ang plano niya. Pero maaari mo pa rin pagkatiwalaan ang promises niya. Ulitin ko. Maaaring hindi mo maintindihan ang kabuuan o detalye ng plano ng Diyos, pero maaari mo pa rin pagkatiwalaan ang pangako ng Diyos. Faith doesn't always remove the darkness. Faith teaches us how to walk through it. Pag may pananampalataya ka, in the name of Jesus, mawawala ang kadiliman ng panahon ngayong araw na ito. Pwedeng mangyari yun. Mawawala madilim na ulap ngayong oras na ito, hindi uulan. Pwedeng mangyari yun, pero pwede rin hindi. Paano kapag hindi nangyari?
Wala akong pananampalataya, mahina pala ako. Niwan na ako ng Diyos. Siguro makasalanan talaga ako. Siguro wala talaga akong silbing anak ng Diyos. Hindi ganon. Because faith does not always remove darkness. Faith teaches us how to walk through it. Pananampalataya, kahit ganito yung pinagdadaanan ko, lalakad pa rin ako kasama ng aking Panginoon. So paano tayo maglalakad sa pinakamadilim na season ng buhay natin na hindi tayo nawawala sa tamang landas? Napaka-importante nun, faith in God. Sabi nga po natin, faith in God. Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11:1. Ang pananampalataya, sure ka dun sa inaasahan mo at certain ka kahit hindi mo pa nakikita. Yes, hindi mo nakikita ang Diyos, pero nararamdaman mo ang Panginoon at nakikita mo ang kilos niya. Ang tunay na pananampalataya, hindi mo pa man makita ang sagot, pero alam mo, ang Diyos ay sasagot. Amen po ba? Come on, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Last but definitely not the least. Pero alam niyo po ba, na hindi po lahat ay marunong maghintay. Hindi naman lahat ganito ka-trained pagdating sa paghihintay. So kapag tumatagal yung kadiliman, tumatagal yung kakapusan, medyo tumatagal, mukhang matumal ang benta, mukhang sambuan na. O kaya parang tumatagal tong ganitong madilim na sitwasyon ng buhay namin. Kapag tumatagal ang madilim na parte ng buhay ng isang tao, marami po itong ganda nito. Ang susunod na passage dito. Marami pong gumagawa, kapag tumatagal yung dilim, marami gumagawa ng sarili nilang ilaw. So dito po, nagbigay si Isaiah ng seryosong babala. In verse 11. Tignan niyo po. Chapter 15 ng Isaiah, verse 11. But watch out! Kanina, sino yun? Yung may fear of the Lord. Yung nag-o-obey kay Lord, tapos dumadaan sa darkness. But watch out, sabi niya dito, you who live in your own light and warm yourself by your own fires. Nako, ganda nito. Number 3, babala ng Panginoon, fire without God. Iwas sa apoy na wala si Lord. Apoy na hindi sa Panginoon. Alam niyo po ba, makikita natin, Isaiah shift from believers who trust to people who manufacture their own solutions. Why? Kasi ang tao, pag tumatagal na yung ganitong sitwasyon, ang taong gipit, hindi lang tao minsan, ang Kristiyanong gipit sa patalim, kumakapit. May mga taong ganon. Pero ang mga Kristiyanong gipit, ang totoong Kristiyanong gipit, kay Jesus, kumakapit. Kaya lang may mga ganitong tao na kapag dumatagal na, nagmamanufacture na ng sarili nilang solusyon. So lumipat ang eksena mula sa pangataong nagtitiwala sa Diyos, papunta sa mga taong gumagawa ng sariling paraan. Alam niyo po ba, yung word na kindle dito sa passage na ito, ay yung word na kada. Ang ibig sabihin niyan, to ignite, to set ablaze. But watch out, you who live in your own light and warm. Sinabi dito, yourself by your own fires. Ang ibig sabihin niyan, to ignite, to set ablaze. Ibig sabihin, magsindi, gumawa ng sariling apoy. So imbis na hintayin ang ilaw ng Diyos, yung apoy ng Panginoon, sila ang gumagawa ng sarili nilang ilaw. May tinawag din dito in King James Version, Verse 11b, may tinawag siya dyan na sparks. Tignan niyo po. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourself about with sparks. Sabihin nga po natin, sparks. Ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay temporary flashes. Yung gumagawa ng sparks niya. Ang sparks, tandaan natin, mukhang impressive yan. Pero panandalian lang yan. Spark Ibig sabihin, artificial fire always fades. But God's fire never dies. Ginawa na yan ni Adan at Eva.
Saan po? Sa Garden of Eden. Nung sila ay nag-fall sa kasalanan, tago sila. Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Ano po yun? Kumuha sila ng dahon. Tapos yun ang pinantakip nila. Kasi nagkaroon na sila ng kahihiyan. Doon sa kanilang fall. Kumuha sila ng dahon at yung dahon na yun ang pinantakip. Tanong, tatagal ba ang dahon, damit mo? Sino po sa inyo dito nakadamit ka ng dahon ngayon? Ganon ang tao. Nakakatawa yung ginagawa. Pag nalilito na, gumagawa ng sariling fire. Gumagawa ng sariling solusyon. Si Lord may pangmatagalan na solusyon. Ang galing ni Lord, yung grace ng Panginoon, no? Nagkasala sila. Where art thou? Sinabi ng Panginoon, asan ka? Ginagawa nyo. Ito po, natatakot. Gumawa ng damit. Na dahon. Alam mo, dinamitan sila ni Lord. Basahin niyo po yung book of Genesis. Anong dinamit sa kanila? Sila, ang solusyon nila, dahon. Ang solusyon ni Lord, balat ng hayop. Doon pa lang may foreshadow na sa dugo ng Panginoong Sokristo. May foreshadow na kay Jesus Christ sa solusyon ng Diyos. Kasi para may maihandang balat ng hayop, kinakailangan may mamatay. May dugo na mabubo doon. Kinakailangan may mamatay na hayop para ma-prepare yon. Ibig sabihin, ang solusyon ng tao, ang artificial na solusyon ng tao, nag-fade yan. Pero ang fire ng Diyos, ang solusyon ng Diyos, pang matagalan. Kaya yung solusyon mo mag-fade. Pero yung solusyon ng Diyos na hinasahan mo at pinanghawakan mo, hindi mag-fade yun, panghabang buhay yun. Doon ka na lang sa solusyon ng Panginoon. Amen po ba? Kasi mas tumatagal. Subok na matibay, subok na matatag ang solusyon ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot po, ang sarili lang solusyon, ito naman ang masakit dito eh. Yung sarili nilang solusyon, yun ang naging dahilan ng malaking paghihirap nila. Their self-made fire eventually ends in sorrow. So Isaiah conclude in verse 11b, ang sinabi niya dito, this is the reward. Ito matindi. This is the reward you will receive from me. Kayo na gumawa ng sarili niyong apoy, sabi niya ganon, you will soon fall down in great torment. You will soon fall down in great torment. So everything they trusted becomes the source of their pain. Lahat ng mga bagay na inasahan nila, yun ang naging source ng kanilang paghihirap. Nangyari na po ba yan? Yung may pinagbabawal kayong gawin, wag mong gawin yan, tinuloy pa rin ng isang tao. Tapos lalo siya napahamak. Kasi tinuloy niya pa rin yung... Ako, ang dami ko pong pinapayuhan na ganito. Makailang beses natin tinuturo, paano ka papasok sa investment. Naglagay na nga tayo ng parameters eh. Importante yung mga rasyong yan eh. Wisdom. Kapag ganito ang inaalok sa'yo, scam yan. Kinakailangan ganito lang ang range ng tunay na investment. Na legit ng investment, ito lang ang range niyan. Pag sumusobra yan dyan, magtanong ka na. Sakto po, magsasalita ako sa isang pastor's conference dito sa Luzon. Lapit na po, baka next week na. Alam niyo po, sasabihin, karamihan na na-scam ngayon, ang dami, pastor pa na-scam. Why? Siguro pag naghihirap, pag dumadaan sa pagsubok, yun na. Di lang ang pastor. Marami din mga tao. Pero binibigyan na tayo ni Lord ng wisdom eh. Kaya lang yung ginagawa natin na yun, halimbawa, sige, binuhos mo na dito. Sige, yan ko bala dito. Sigurado yan. Walang sablay yan. Ang mangyayari pag sumablay, di ipinangutang. Biruin mo, may problema ka na sa pera, nangutang ka pa, na nangutang para lang dyan sa scam na yan, nagkadoble-doble na. Kasi may wisdom na si Lord eh, na ibinigay. Ngayon, gagawa ng sariling solusyon, lalong lumalalim yung problema. Pwede ba bago gumawa ng sariling fire? Yung fire na lang ni Lord. Kasi mas tumatagal yung apoy ni Lord. Kapag tumatagal-tagal na maging single, ewan ko kung ano ba, hindi na mapakali. Mukhang 3 oras ng single, ito na naman. Ang dali na naman mabula. Alam mo, ang ganda mo. Alam mo, pogi mo. Ay, sigurado ka. Yung huli ko kasi sabi, pangit ako eh. Tunay mo, mahal mo nga talaga ako. Ikaw talaga God's will ko. Ang bilis.
Yung pala padala na ng demonyo. Kasi nagugutom di ba? Pag gutom, papadala, tinapay. Sabi ni Jesus, man does not live on bread alone. Kung kung saan ka mahina, yun ang papadala ng kalaban. Kaya nakakagat ang tao doon. Panandalian. Kuha po natin. Warren Wiersbe said, impatience is often the enemy of faith. Impatience is often the enemy of faith. And John Piper reminds us, God is always doing 10,000 things in your life, and you may be aware of only 3. Ang dami ginagawa ni Lord. Biruin mo sa Garden of Eden, sinabi, ito lang naman na huwag niyong kakainin. Ang dami naman makakain, ba't yan pakinain mo? Ano ka ba naman? Hindi naman lahat pinagbawal Sinabi ba ni Lord, huwag ka magjowa? Huwag mo nang jojowain yung padala ng demonyo. Yung hindi para sa'yo. Ang dami-daming tao. Nakapo natin. That's why God is always doing 10,000 things in your life and you will be aware of only 3. Ang daming ginagawa ni Lord. Take note, maraming self-made solutions ang nagdudulot ng mas malalaking problema kaysa sa darkness. Ulitin ko po, maraming self-made solutions ang nagdudulot ng mas malaking problema kaysa sa darkness. Pagsubok, suffering, na gusto nating takasan. Gusto natin takasan ito. Ayaw natin dumaan sa process, gagawa ngayon ng sariling fire, sariling solusyon. Mambihira, mas matindi pa pala problema ang mangyayari sa akin dito. Kasi, alam niyo po yon, sariling kapamaraanan. So don't abandon biblical conviction because you're tired of waiting. Ulitin ko po. Don't abandon biblical conviction because you are tired of waiting. Huwag mong iwan ang tama dahil lang napapagod ka na maghintay. Sabi mo nga sa katabi mo, wag. Don't compromise your integrity just because the process is slow. Huwag ka mag-compromise dahil feeling mo delayed ang Diyos o hindi kumikilos ang Diyos. Don't manipulate people because God hasn't answered yet. And don't leave God's will for shortcut. Maganda, smart cut, pero hindi shortcut. Huwag kang gumawa ng shortcut. Huwag kang gumawa, listen to this, huwag kang gumawa ng Ishmael habang naghinihintay mo ang Isaac. Kang gagawa. Tandaan, mas mabuting mabagal kang lumalakad kasama ang Diyos kaysa mabilis kang tumatakbo nang wala siya. Kaya minsan pagtatawanan ka ng mga tao, tingnan mo, bagal ng buhay. Kasi hindi tumatanggap ng bag. Tingnan mo, puro bag na laman, mga notebook. Dapat pera, tanggapin mo. Bagal mo tuloy. Bagal ng asenso mo. O ano ngayon? Stress na stress. Yung mga tumatanggap nun, sige, gawin mo yan. May hustisya pa rin ng Panginoon. Nakuha po natin. Ayan, magta-traditional business ka, o kaya ganitong business, at least hindi monkey business. Kaya lang may mga tao na madalas nakaka-encounter ng pinakamalalaking problema nila sa buhay. Why? Yung mga taong nagmamadali. Madalas magkamali ang taong nagmamadali na wala ang Diyos doon. Lumilikha ng sariling kapamaraanan, sariling apoy na hindi na kinukonsulta ang wisdom ng Panginoon. Again, mas mabuting mabagal ka nang lumalakad kasama ang Diyos kaysa mabilis kang tumatakbo nang wala siya. Nung ako po'y single pa, ang dami po nagsasabi sa akin, naunahan ka na. Ultimo bunsong kapatid mo, naunahan ka na. Sabi ko, okay lang yun. Di naman ako nakipag-unahan. Nakipag-unahan nga ako. Ako na yun. So, bumubulusok naman ako pabagsak. Nakuha po natin yun. Okay lang yun. Alam naman ni Lord ang ginagawa niya. Tinuturuan naman tayo ng Panginoon. Hindi kawalan yun. Nakuha natin. Na ikaw nag-aaral ngayon, yung iba gumagawa ng hindi magaganda, na ikaw dumadaan ka sa proseso, na yung iba gumagawa ng hindi magaganda sa kanilang mga transaksyon sa buhay, niwala ka, mas matindi yung mangyayaring problema. May warning na si Lord doon. Iba pa rin yung sumusunod sa proseso ng Diyos. Hindi naman sa walang fire Hindi naman sa walang apoy Si Lord may apoy.
Huwag mo lang gamitin yung sarili mo. Kasi yung apoy na yan, balang araw magiging amoy na lang. Maglalaho at hindi magiging maganda. Again, it is better to walk slowly with God than to run ahead without Him. Di baling mabagal na, at least hindi ko pinangungunahan ng Diyos. Balang araw, ikaw ang mas magiging mabilis. Ikaw ang tunay na magiging mapagpala at makikita, mas maganda pa yung pagpapalang bigay ng Diyos kesa mga bagay na kung saan bigay ng mundo. Because the safest place is still in the center of God's will. Wala nang ibang pinakamagandang lugar kundi ang kalooban ng ating Panginoon. So purihin po natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. So paano tayo makakalakad sa pinakamadilim na season ng buhay natin na hindi tayo nawawala sa tamang landas? Pangatlo po, napaka-importante ng fire ng ating Panginoon. Huwag natin hahayaan na yung fire na wala si Lord. Yung fire na hindi kay Lord. So importante, galing ba kay Lord to o manufactured ko lang itong bagay na ito? Why? Yung fire natin, it will fade eventually. But yung fire ng Panginoon, it will never fail. Mas magiging pagpapala sa iyo yung fire na yon na galing kay Lord, yung solution na yon. At hindi lang sa iyo, pati sa salin lahi mo, pati sa ibang tao. Hindi tayo nagkakamali. Itong mga tao ito, dumadaan din sila sa hindi magandang parte ng kanilang buhay, but still may fear of the Lord. Ang tao may fear of the Lord, hindi yung taong perfect. Pero dahil may takot ako kay Lord, alam ko kung saan ako babalik. Alam natin yung true north natin. Lahat tayo dito nagkakamali, amen po ba? Pero alam natin paano bumalik. Alam natin ang tama, alam natin at mali. Kaya kapag ikaw binubuli ka, dahil nagkamali ka, it doesn't mean wala kang fear of the Lord. Kaya nga tayo bumalik kay Lord eh. Kaya nga natin inayos kasi yun ang tunay na may takot sa Diyos. Ulitin ko, ang taong may takot sa Diyos, hindi yung taong hindi nagkakamali, kundi yung taong alam niyang bumalik sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tayong lahat nandito nagkakamali, pero alam natin kung paano bumalik sa Kanya. Come on, praise the Lord! Imaginein mo na nag-hiking ka. Nag-hiking ka sa isang bundok sa kalagitnaan ng gabi. Habang lumalakad ka sa kalagitnaan ng gabi, biglang namatay yung flashlights mo. May two choices ka ngayon nung namatay yung ilaw na yon. Una, magsisindi ka ng tuyong damo para magkaroon agad ng ilaw. Sisindihan mo yun kung ano nakita mong tuyong mga dahon doon, tuyong mga damo. Yun ang unang choice mo. Pero pangalawang choice mo, hihintayin mo yung guide mo na mas kabisado yung dadaanan mo. Hihintayin mo siya hanggang sa magkita kayong dalawa. Kapag sinindihan mo yung tuyong damo, oo, liliwanag sandali. Pero, maaari mo masunog ang buong bundok. Pwedeng magkaroon ng wildfire dahil dun sa solusyon na yon. Pero yung naghintay ka ng guide, nakabisado yung daan, oo, matagal nga siya. Pero mas ligtas. Alam niyo po, ganun din sa buhay. Maraming tao ang sinusunog ang kanilang future dahil hindi nila kayang tiisin ang present darkness nila. Ulitin ko, maraming mga tao sinusunog ang future nila dahil hindi nila kayang tiisin yung pangkaraniwan o present na pinagdadaanan nila ngayon. Pero tandaan natin, ang silence ng Diyos, it doesn't mean abandonment. Di porket wala agad sagot, hindi porket parang tahimik ang kalangitan, iniwan na tayo ng Panginoon. Ang darkness ay hindi nangangahulugang wala siyang direksyon para sa buhay mo. Sometimes, He turns off the lights. Kanina, kaya may tinanong ako ba ako bumaba. Sabi ko, kaya ba kapag sinabi ko to turn off the light, patitayin mo lahat ng ilaw dito? Habang nagsasalita ako, lahat tayo wala nakikita. Eh, hindi pa. Kaya imagine niyo na lang, sa Ignite ko na lang gagawin. Imagine niyo na lang. Sometimes, God turns off the light so we will learn to hold His hand instead of trusting our eyes. Minsan si Lord, nahayaan niyang madilim para matuto tayo na hindi magtiwala sa mata natin,
kundi magtiwala tayo sa kamay ng Diyos na hawak-hawak tayo. Na kahit na madilim yung season ng buhay mo, ang importante sa akin, Lord, hawak mo yung kamay ko. Na hindi mo ko iiwan at hindi mo ako pababayaan. So faith is not walking because you can see. Faith is walking because you know who is leading. Hindi sa lahat ng buhay ng mga mananampalataya nakikita nila yung kanilang daraanan. Pero ang alam lang natin, kahit na hindi ko nakikita ang dadaanan ko, alam ko kung sino yung nangunguna sa akin. Alam ko kung sino yung may hawak sa akin. Alam natin na yung kamay ng yun, the same God na may hawak kay David, the same God na may hawak kay Daniel, same God na may hawak kay Shadrach, Meshach at Abednego, the same God na may hawak sa mga lingkod ng Diyos na hindi niya iniwan, is still the same God na hawak-hawak ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Hindi mo man makita, ang importante, alam mo na hawak ka ng ating Panginoon. Kahit sa pinakamadilim na parte ng buhay mo ngayon. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Habang tayo ay tumatayo, pagbulay-bulayan natin ito ngayon. Nasa dark season ka ba ngayon ng buhay mo? May mga sitwasyon ba na parang, ano ba next step, Lord? Ano ba susunod na gagawin namin, Lord, dito sa company, dito sa ministry, dito sa buhay ko, Panginoon? Lord, what's next? Lord, mag-move ako pero hindi ko talaga alam, Lord. Lord, may mga nakakatakot dito sa darkness na ito na pinagdadaanan ko. So wag mong i-interpret ang silence ng Diyos bilang absence ng Diyos. Sa panahon na madilim, yung buhay, yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo, choose to fear God. Manatiling may banal na takot at patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Sumamba ka lang kay Lord. Patuloy kang isuko yung buhay mo sa Kanya. Sumamba sa Kanya. Kumain pa rin ang salita niya, maglingkod sa Kanya, lumakad ng kasama siya. Then faith in God, magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. And reject every fire without God. Huwag gumawa ng shortcuts. Huwag gumawa ng mga compromises or self-made solutions. Before tayo humakbang ng kung ano-ano, isipin muna natin, kalooban ba ito ng Panginoon? At kapag kalooban ng Panginoon, huwag kang matakot humakbang. Because if you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Iba ang nagre-risk na alam mo may leading si Lord. Pero iba yung tumatalo na hindi ka naman pinapatalon ni Lord. Kaya napaka-importante ng guidance ng ating Panginoon. Yun ang fire of God. Remember that the darkest nights often become the birthplace of the deepest faith. Karamihan ng until now, ini-enjoy ko na resulta ng pananampalataya, ang pinanggalingan nun, yung pinakamasasakit, pinakamadilim na, Lord, ano na po? Paano na, Lord? Pinakamatinding testimony ng buhay mo. Yung test na pinagtagumpayan mo kahapon eh. Panahon na umiiyak ka, nalilito ka, susugatan ka, nadadapa ka. Because faith is not walking because you can see. Faith is walking because you know who is leading. So don't lose your way in the dark. Huwag kang mawala sa landas. Patuloy kang magkaroon ng fear of the Lord. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Patuloy kang sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos na nag-akay sa iyo, papasok dito sa season na ito na pinagdadaanan mo ngayon, siya ring mag-aakay sa iyo palabas dito. The God who led you into this season will also lead you safely through it. Isaiah chapter 50, verses 10 hanggang 11, who among you who fears the Lord and obeys His servant? Listen to this. If you are walking in darkness without a ray of light, Lord, ako magawa. Without a ray of light, you are walking in darkness without a ray of light. Lord, ngayong oras na ito, Lord, I don't have tool para dito.
Minsan wala kang pondo. Wala kang sapat na lakas ng loob. Di mo alam ang gagawin because you are walking in the darkness. But still you believe God. But still you praise God. But still you follow God. Kaya lang, wala kang ray of darkness. Wala kang ray of light dun sa darkness na yon. Ano sinabi? Trust in the Lord. Rely on your God. Sino po sa atin ngayon sinasabi mo, Lord, ang hirap na itong season na ito. Pwede ba, Lord? Pag napagod ka, huwag kang sandal sa iba. Sumandal ka kay Lord. Why? Kahit gaano kabait ang tao. Dalawa pwedeng masama yung tao, sinandalan mo, tapos ka, pagsasamantalahan ka niyan. Pero may taong mabuti naman talaga. Sumandal ka nga lang na sumandal sa kanya, napapagod din. Kasi may sugat din siya, may pinagdadaanan din siya. So minsan pwedeng mainis sa'yo o kaya mainis ka sa kanya. Kasi bumagsak ka kasasandal mo sa kanya. May mga tao, kinainisan ko, mabubuting tao. Kasi nangako sa akin, ganyan. Pero sabi ko, masyado naman ako makasarili. Yung tao may pangangailangan din. Yung tao napapagod din pala. Kaya pala gusto ni Lord, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord. Sino sa atin mabigat ang sitwasyon mo ngayon? Pero sinasabi mo, Lord, trust in the Lord. Gusto ko magtiwala sa iyo, Panginoon. Gusto ko mag-rely, Lord, sa kakayahan mo. Na kaya mo at alam mo ang ginagawa mo at gagawin mo sa buhay ko. I want you to close your eyes right now. Sa iyo na kanina pa kinakausap ng Panginoon habang ikaw ay nakapikit ang iyong mga mata ngayong oras na ito. Pero kanina ka pa kinakausap ng Panginoon. Maybe this is the Lord's message for you right now. If you are walking in the darkness without a ray of light, hindi mo alam exactly paano? Kay Lord ba ito o hindi? Nahirapan ako, Lord. Dami kong questions. Dami kong pangamba, Panginoon. Nagagaling-galingan lang ako, Lord. Naglalakas-lakasan. Pero durog na durog ako, Lord. Bumingiti ako, Panginoon, pero sugatan ang puso ko, Panginoon. If you are walking in darkness without a ray of light, the Bible said, trust in the Lord. Trust in the Lord. Bukas makalawa, makita mo, humilom na mga sugat na yan. Tumaling ka, nakatawid ka. Paano nangyari? Si Lord, sinandalan mo lang naman. Panahon na bibabigat ang sitwasyon, sumandal ka kay Lord. Nanalangin ka, sumamba ka, sinuko mo lahat-lahat sa Panginoon. And then nung sumuko ka kay Lord, nagkaroon ng fear of the Lord, kinaya mo. Among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want to trust you. Gusto ko ng pagkatiwalaan, Panginoon. Gusto ko sa iyo yung pagkatiwala ang buhay ko. Ngayong oras nito, if this is your first time, maybe na-invite ka, sinama ka, napadaan ka sa lugar na ito. Tumimo sa'yo, tumama sa'yo mensaheng ito dahil dumadaan ka sa ganitong sitwasyon ng buhay mo. Bago tayo mag-pray ng anumang bagay ngayon, importante muna magtiwala tayo kay Lord. Pagkatiwala mo yung kaluluwa, ang buong pagkatao mo, ang buong buhay mo sa Panginoon. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay yung taong hindi malakas, hindi yung taong napakalakas niya, alam niya ang ginagawa niya. Ang tunay na tiwala, hindi dahil sa perpekto ka. Ang tunay na nagtitiwala kahit sugatan ako. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil mahina ako. Naamin ko. Pero alam ko rin na kaya ni Lord. If you want to trust God, and if you want to put your faith in God, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo ngayon, mula sa iyong puso, ngayong araw na ito, bibilang ako ng 3, if this is your decision right now, na sinasabi mo, Lord, I surrender everything into your hands. Save me, Lord. I believe that you are my Savior, God. I believe that you can rescue my life, Lord, from this miry clay. Lord, kinalulubugan kong kumunoy ng aking buhay. I believe the same God who saved these people from the darkness, Lord, is also the same God who can save me right now. If you believe that right now, lift up your hands at the count of 3.
Come on. And after that, I believe, mananalangin tayo. And after that, I believe that your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high today, mananalangin tayo, tutulungan ka naming manalangin, but make it your personal prayer. Sabi ng Panginoon, sino man lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. I put my trust in you. In Jesus' name. Amen. Kapatid, nung sinabi mong in Jesus' name, hindi siya formula. Nung sinabi mong in Jesus' name, alam mo na si Lord ay manliligtas. Alam mo si Lord ay kaya kang linisin. Alam mo na si Lord, sapat na yung grasya niya kahit na tayo'y makasalanan. Yun ang ibig sabihin ng in Jesus' name, makapangyarihan ang kanyang pangalan. Makapangyarihan, sapat na ang kanyang dugo, sapat na ang kanyang sacrifice para sa aking kaligtasan. Tinasabi mo na mas makapangyarihan siya kaysa kapangyarihan ng kasalanan, kaysa kapangyarihan ng past. In Jesus' name. Ngayong oras na ito, to all of you right now, na dumadaan sa napakadilim na parte ng buhay niyan, uncertainties, doubts, worries. Continue to lift up your hands right now and let me pray for you. Father, sa iyong mga anak na nakataas ang kamay ngayon, Lord, na may mga pinagdadaanan na karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. The Bible said that by His wounds we are healed. Lord, nagkakasakit pero naniniwala kami that you are still our Jehovah Rapha. You are the greatest physician. In the name of Jesus, I rebuke this sickness right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Leave that body right now. In the name of Jesus. Karamdaman lumayas. Kagalingan tumaloy sa kanyang katawan. Ngayong oras na ito, Lord, sa dumadaan ng depression, sa mga may restless nights, Panginoon, may mga anxieties, Lord. I believe, Lord, na sabi mo, Panginoon, na sapat na yung burden mo, Panginoon, sa kanila. In the name of Jesus, ibinibigay po namin sa iyo ang kabigatang ito ngayong oras na ito. You have said in your word, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Right now, receive the rest from God right now. Kapayapaan ay dumaloy sa iyong buhay ngayong oras na ito. At Lord, sa mga may pangangailangan dito, may pinagdadaanan na hindi nila alam kung paano. Lord, alam mo, Panginoon, kung paano. Alam mo kung magkano, Panginoon. In the name of Jesus, I pray, God, for vision. Hindi lamang pera, Panginoon, na pangmabilisan, kundi vision, Lord, kakayanan. Ang ipagkaloob mo po, ability, God, to produce wealth. Ang ipagkaloob mo po, makakaahon, makakabangon, mapagpapala dahil siya ay magiging pagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, habang nakataas ang aming kamay ngayong araw na ito, naamin po namin mahina po kami. Kaya Lord, simbolo ng pagtaas namin ng kamay ay pagsuko sa kapangyarihan mo, Panginoon. Maraming mananakot sa amin, sitwasyon, pwedeng tao, threat, Panginoon, ang pangyayari. Ba't ngayong araw na ito, Lord, isunusuko po namin lahat ng takot na ito. Walang ibang takot na mamamayani sa aming mga buhay, kundi takot lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Hindi takot because you are, Panginoon, mabangis lamang na Diyos, Panginoon. Hindi po yun yung takot, Panginoon, kundi irerespeto ka namin, Lord. Mahal ka namin, Panginoon, dahil ikaw yung unang nagmahal sa amin. Ikaw yung tumanggap sa amin ng buong buo. So right now, Father, I pray, God, that you bless these hands right now. Lord, I pray, God, pagpapalain mo po ito, Panginoon, at maraming mapagpapala dito, Panginoon. Marami siyang hahawakan, Panginoon, na magpa-prosper. Maraming hahawakan na gagaling. Maraming gagawin, Panginoon, na hindi lamang siya mapagpapala, kundi mga tao sa kanyang paligid. Galing sa isang sugatan, galing sa isang mahina, galing sa isang taong lumakad sa kadiliman. Pero ngayon, Panginoon, nasa kaliwanagan mo na, Panginoon. Salamat sa katugunan. Salamat, Panginoon,
hindi sa apoy namin, Panginoon, kundi yung apoy na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil yung apoy na ito, tiyak luluto ng pagpapala, Panginoon, na mula sa iyo. Salamat po, kaya marapat lamang sa iyo po namin ibigay ang pinakamataas naming pasasalamat, papurit, pagsamba. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi na malakas na, Amen and Amen. Lahat ng pinagpala ni Lord ngayong araw nito, malakas na papuri at pagsamba sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin maipapanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministering ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.